Renz, nagawa mo sa akin to, ha? Pinagbuhatan mo ko ng kamay? Renzo, sa tanang buhay natin, hindi mo ako sinaktan. Ngayon lang. Dahil ba sa babaeng yan? Tingnan mo yung ginawa niya sa akin. Ang dami Ayos ka lang ba? Namamaga yung ulo ko. Nakita mo lang ginawa mo, Eden? Ha? Eh bakit? Deserve niya yan. Kasi mga agaw siya. Eh yun naman pala eh. Matagal mo na palang alam na kabit ko si Aryan eh. Alam mo, tiniis ko lang lahat. Tinago ko lang lahat na alam ko. Pero ngayon, hindi ko na kaya, Renz. Kaya naglakas loob na lang ako. Nakaharipin siya. Tingnan mo kaya yung itsura mo. Amoy isda ka sa pagtitinda mo ng isda dyan sa palengke. Tingin mo ba uuwian ka ng asawa mo araw-araw? Ha? Hanggang ngayon, umaalingaso yung amoy mo. Alam mo ikaw, napakakapal ng mukha mo. Marami namang lalaki dyan, di ba? Bakit pa yung may asawa yung kinuha mo? At ikaw, Renz, nagawa mo kong saktan? Sinampal mo pa talaga ako sa harap ng kabit mo? Eh bakit hindi, ha? Eden, ano bang ambag mo sa relasyon natin? Anong bakit? Bakit mo ako tinatanong? Ako yung asawa, ako yung legal. Hindi na ngayon. Kasi ayoko na sa'yo. Tsaka, wala ka namang kwentang asawa eh. Tingnan mo, tindera ka lang sa palengke. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, anong ginagawa mo sa bahay? Naglilinis, naglalaba. Eh, eto. Yung ginagawa ko naman para sa ating dalawa. Eh, bakit ba kailangan humantong sa gatito? Sa hiwalayan, pwede naman natin pag-usapan Para na. sa'yo lang yun. Alam mo, ang pathetic mo na tignan. Huwag kang naman ganyan. Ayaw na nga sa'yo, di ba? Bakit paulit-ulit mong pinagpipilitan ang mabaho mong sarili sa asawa mo? Aryan, parang awa mo na. Pakawalan mo na yung asawa ko. Ibalik mo na siya sa akin. Magbabayad ka sa ginawa mo kay Aryan, ha? Babe, halika na. Tara na nga. Renz! Bitawan mo ako! Ayan, lahat ng gamit mo, ayan na. Ano ba? Umalis ka dito sa maganda kong bahay. Ikaw lang naman yung pabigat dito. Eh, tignan mo, napakaganda ng bahay ko. Di ba? Teka lang, Renz. Bakit mo ako papalayasin? Dito tayo nakatira, mag-asawa tayo. Yun na nga eh. Akala ko kasi mahal pa kita. Pero yung pagtitinda mo ng isda sa palengke, wala na. Di ko na kaya masikmura yun, Eden. Kaya ka ba nagkakaganyan dahil dun sa kabit mo? Dahil sa ginawa mo sa kanya. Tama yung ginawa ko, Renz. Pinaglalaban ko yung relasyon natin dahil mahal kita. Mahal? Kaya ba ako mapakain ng pagmamahal mo? Eh, ni wala nga sa kalingkingan yung kinikita mo sa palengke sa kinikita ko eh. At sa kinikita ni Aryan. Tsaka, huwag ka mag-alala. Hindi naman ako mag-isang tatanda dito sa bahay. Aryan! Teka Halika lang, dito, baby. ano ibig sabihin nito, ha? Aalis ka, siya yung bagong titira dito sa bahay. Hindi ka ba bulag? Ako lang naman yung nababagay dito sa mansion na to. Ikaw, yung ka lang sa palengke na babagay. Doon ka na lang manirahan. Sayang pesto mo eh. Nag-rent ka araw-araw, pero magtitinda ka lang doon. Doon ka lang tumira. Kapal na mukha mo. Mas makapal ang mukha mo. Ikaw Kasi yung makapal hindi na mo mukha mo. pinapakawalan yung asawa mo. Ayaw na nga sa'yo, di ba? Kasal pa kami. Kaya Tama wala na. kang karapatan. Tama na, Eden. Ikaw yung walang karapatan ngayon kasi aayusin ko na yung annulment papers natin. Hindi ko na kayang pakisamahan ng isang palengkerang katulad mo dito sa mansyon na bigay sa akin ng mama ko. Renz, parang awa mo na. Renz, ano ba? Umalis ka na! Umalis ka na dito! O kakalad ka rin pa kita. Layas! Alis na. Alis! Okay ka lang ba? Ma, hindi po ako okay. Kaya nga po tinawagan kita kasi pinalayas na ako ni Renz. Hindi ko po alam kung saan ako manunuluyan ngayon. Anong saan manunuluyan? Siyempre dito sa akin. Ano ka ba? Alam mo, Eden, kahit na ikaw yung manugang ko, halos parang ikaw yung anak ko. Sa relasyon nating dalawa, hindi kita pwedeng pabayaan. Alam mo yun. Paano? Nasaan na si Renz? Ando po pa rin sa bahay niya. Yung kabit niya na po yung pinatira niya doon. Ma, nagkulang ba ako sa anak mo? Ano pa bang kulang na dapat kong gawin para matanggap niya ako? Wala kang dapat tanungin sa bagay na yan. Alam kong anak ko ang may pagkakamali. Alam mo, mula nung nagsusumbong ka sa akin na may kabit siya, inayos ko na lahat, Eden. Kasi, isang stress ko pa yan. Alam niya nang matanda na ako, bakit sinuway ako sa tagubilin ko sa kanya? Alam mo bang pinaayos ko lahat ng mga ari-arian na dapat kay Renz? Ipinasalin ko na lahat sa pangalan mo. Kaya, kahit ganyan na nangyari sa'yo, wala ka nang dapat isipin. Pati yung pwestong tinitindahan mo, binili ko na rin yun para sa'yo.
Alam mo, anak, natutuwa ako sa'yo sa sobrang sipag mo. Kahit sabihin mo na meron kami, meron si Renz, hindi ka pa rin tumigil sa pagsisikap mo. At walang masama para doon na nagtitinda ka ng isda. Ipagpatuloy mo yan. Ipagpatuloy mo, tanggalin mo sa isip mo si Renz. At tinanggalan naman kita ng problema tungkol sa pinansyal. Inayos ko lahat, pati bahay, pati kotse. Nasa pangalan mo na lahat. At, eto pa, pati yung mansyon na tinitirahan niya, nakapangalan yun sa'yo. Ikaw ang may karapatan nun, wala siyang karapatan. Pero ma, baka naman po magalit lalo si Renz sa akin sa mga pinagagawa mo. Anong kinagagalit niya? Nasa pangalan mo na nga. Eden, sa lalong madaling panahon, aalis din ako papuntang States. Ayoko magkita kami ni Renz. Ayoko ma-stress, kaya biniling ko sa'yo lahat. Attorney, Ma'am, ikaw na nga po magsabi dito kasi natatakot siya, baka daw magalit si Renz. Alam mong nasa legalidad yung ginawa natin, di ba? lahat po ng dokumento, nandito na po lahat. Tsaka, naayos ko na po lahat. Miss Eden, wala na pong problema. Legal po to lahat at nasa proseso. Kaya, kahit kailan mo gusto, palayasin mo si Renz, walang problema. Wala kang dapat ikabahala. At saka, di ba alam mo yun, yung kwentong yun na nasa tiyan ko pa lang si Renz, iniwan na ako ng tatay niya, pero nabuhay ako mag-isa. Yun ang gusto kong mangyari sa'yo, maging matatag ka. Umayos ka, ayusin mo yung sarili mo, hindi ganyan. Ibaba mo yung bag mo, tara, sa mall. Ma, maraming salamat po sa inyo. Dahil sa'yo, pinapatatag mo yung loob ko. Hindi ko po bibiguin lahat ng mga binigay mo sa akin. Hindi ko ipapawalang balahala lang. Tara, sa mall tayo. Aayusan kita, hindi ganyan. Tanggalin mo yung stress sa sarili mo, ha? Halika na. Attorney, salamat ng marami, ha? Sige, Ma'am Gina, mauna na rin po ako. Sige, thank you. Dalian mo, antayin kita doon sa salas, ha? Sige po. Ano? Wala na naman tayong ulam? Bakit? Sinugal mo na naman, di ba? Yung mga credit card ko, pinagsaswipe mo, puro kasugal. Arian, ano na itong klaseng buhay meron tayo? Anong kamalasan mo yung dumating sa akin sa mga dumating ka sa buhay ko, ha? Akala ko mayaman ka. Kaya ko iniwan si Eden kasi nga sabi mo mayaman ka. Wala ka rin naman palang pera. Ikaw din naman di ba mayaman ka? Anong nangyari sa'yo? Ba't naghihirap ka ng ganyan? Kasi puro ka rin waldas. Kala mo milyonaryo ka. Ikaw yung sugal ng sugal. Kuha ka ng pera ko. Huwag ka na magreklamo. Nakakabuisit ka. Anong ginagawa mo dito, Eden? Ano? Hindi pa ba kayo tapos sa pag-aaway nyo? Narinig ko lahat. Hoy, trespassing ka. Ba't nandito ka? Trespassing? Oo. Sa sarili kong pamamahay? Hoy, sinasabi mo dyan? Nahihibang ka Nananaginip ba? ka ba? Mansyon sa akin to, pinamana ng nanay ko. Oo. Yun ang pagkakaalam mo. Pero yung totoo, andito lahat. Ang Ano bahay to? na ito ay nakapangalan sa akin. Sinasabi mo dyan? Paano nilipat ni Mama lahat sa'yo? Bakit naman gano'n ang nanay mo? Napaka walang kwenta namang inano? Diyan? Pinamana sa kanya lahat. Pati yung kondo tsaka yung kotse ko. Sa'yo lahat, Eden, nakapangalan. Oo. Sa akin lahat at walang sayo. Kaya ngayon, maghihirap pa kayo ng mahigit pa sa daga. Kaya kayong dalawa, binibigyan ko kayo ng 1 oras para umalis sa pamamahay ko. Eden, Kung hindi, tatawag ako ng pulis dahil trespassing kayo. Sorry na. Eden. Wala kaming titirang iba. Eden, ikaw naman talaga yung mahal ko, hindi si Arian eh. Oo nga, mahal ka ng asawa mo. Balik ka na kayo. Ano sinabi mo? Sorry? Sorry. Nagmamakaawa ka? Sorry Alam mo, na. di ba ganyan din yung sinabi ko dati? Nung iniwan ako ng asawa ko. Pero anong ginawa mo? Mas kinutsa mo pa ako. At ikaw? Ano? Mahal mo ako? Hindi mo ako mahal, Renz. Nasilaw ka rin sa pera. Pero, na-scam ka pala ng babaeng to. Nagpanggap lang siya na mayaman para makuha ka. At ngayon, sinasabi ko sa inyong dalawa, wala na kayong pag-asa sa buhay kasi mabubulok kayo sa bilangguan dahil nandyan na rin lahat ng mga ikakaso ko sa inyo. Eden, sorry na. Ano? Takot ka rin? Lumapit ka. Subukan mo. Hindi, siya na lang. Ano? Ano pang hinihintay nyo? Mag-impake na kayo o susunugin ko na lang lahat ng gamit nyo dito? Oo, alis na ako. Sige, Alis. alis na kami.